may daang matuwid sa tingin ng tao, sa isip ng tao, sa ginagawa ng tao. Ngunit kamatayan ang dulo nito. Ngunit kapahamakan ang dulo nito. O kapahamakan ang bunga nito. Ngunit salamat sa Diyos sa ating pong pagbibigay ng diin ngayong umaga. Sa masamang balitang yon, sa masamang kalagayan ng tao, na siya ay wasak, na siya ay sira, tayo ay sira, at patutungo tayo sa kapahamakan. Ang sabi Ginoo, ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Ang Diyos ang gumawa ng daan. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo maisagba, upang tayo mailigtas sa pagkasira, sa tuyang pagkasira. Pagkus ay ma-restore ang ating perspektibo, ang ating damdamin, ang ating pagtingin sa ating sarili, ang ating pagtingin sa ating kapwa, ang ating pagpapahalaga sa kalikasan, ang ating relasyon sa ating Diyos, ang ating relasyon sa ating kapwa. Lahat yun na i-restore mula sa pagkasira ay i-restore ng Diyos. Yun yung magandang balita. At ang magandang balitang yun, ang sabi ganoon sa John chapter 3 verse 16, love is the answer. Sapagkat kayo na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ito po yung summary ng banal na kasulatan, yung key verse ng buong banal na kasulatan. John 3:16. Kapagkat sa unang mga talata, sa unang mga salita ay pinapahayag yung problema ng tao noong nakaraan. At ang problema ng tao hindi na kayang solusyonan, ang Diyos ang gumawa ng solusyon. Ano po yun? Ibinigay niya ang kanyang dugtong na anak na si Jesus. Merong ginawa ang Diyos, pero pinapayagan niya ang tao ay magkaroon ng pagpapasya. Ano ang pagpapasya ang gagawin ng tao? Ang sabi nga ng talata, ang sino mang sumampalataya. Ang part ng tao, ang dapat gawin ng tao, ang choice ng tao, ang sino mang sumampalataya. Yun yung kanyang hakbang sa pag-ibig ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos sa ating puso. Ang tugon ng tao, sumampalataya. Mula sa pagkasira, kapag tayo sumampalataya doon sa gawa ng Diyos, merong mangyayari sa atin sa future. Mula sa nakaraan, sa kasalukuyan, at sa darating. Ang sabi nga noon, ay hindi mapapahamak, bagkus i-restore at pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Muling manunumbalik yung kanyang relasyon, maayos na relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, pinuring tayo dating kaaway, ngunit ngayon ay kaibigan na. I-restore niya ang relasyon mo sa Diyos at ang iyong relasyon sa iyong kapwa, yung vertical relationship and horizontal relationship, ay iaayos ng Diyos ang proseso ng kanyang paghipo at pagbubugbog sa buhay ng bawat isa sa atin. At ang sabi nga nun, habang tayo ay naghihintay sa pagdating ni Jesus, ay merong buhay na walang hanggan. Sa pag-ibig ng Diyos sa atin, na ating pong binibigyan ng diin ngayon, ano po yung ating pong maibabalik sa Kanya? Ano po ang panawagan ng banal na kasulatan? Matapos nating makita na mahal po tayo ng Diyos, pinahalagahan po tayo ng Diyos, inibig po tayo ng Diyos, at namatay ang ating Panginoon Kristo bilang kapahayagan ng Kanyang pagmamahal sa atin. Ano po ang panawagan ng Diyos? Doon po sa awit 116 verses 12 to 14, ang sabi po gano'n ni David, ano ang aking maigaganti? Ano ang aking maibabayad sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa akin? Ang sabi gano'n sa mga talata, I will lift up the cup of salvation. Ito po'y tema ng isang selebrasyon. Habang itinataas po ng isang ama ng tahanan sa kanyang pamilya, yung buong kasaro, yung alak, nasa tema po sila ng celebration. Nasa tema po sila ng pagdiriwang, ng pasalamat sa kabutihan ng Diyos, sa pag-ibig ng Diyos, at sa tema po ng pagsamba. Yung po ay ating po sinasagawa in spirit, in principle, sa panahon po ng pagsamba. Ano ang aking maibabayad sa kabutihan ng Diyos sa akin? Nais po ng Diyos na tayo ay presente sa panahon ng celebration, tuwing araw ng pagsamba. Maaaring ito ay araw ng Miyerkules, maaaring ito ay araw ng Linggo, o
kung maaari ito ay gawain sa ating mga pag-aaral sa banal na kasulatan. Ano mang uri ng pagsamba, sa corporate worship or individual worship, nandoon yung diwa ng celebration. Nang nais ng Diyos sa atin, presente tayo. Lalo higit kapag sumasapit ang araw ng linggo ng pagsamba. Naalala ko po si Eric Leiden. Naikwento ko na po sa inyo. Si Eric Leiden ay bago po siya naging misyonero sa China, ay isa po siyang mananakbo. Siya po ang nabasa ko sa Manila Bulletin na natala doon sa Olympic Games. Sa history ng Olympic Games, a man who refused to run on Sunday. Isang lalaking manlalaro na tumangging tumakbo sa araw ng linggo. Si Eric Leiden ay isang anak ng mga missionaries. Lumaki sa Sunday school, lumaki sa araw ng linggo, na kailangan ng araw ng linggo ay dapat ialay sa Diyos. Si Eric Leiden, nung siya po ay anak ko na, siya po ay tumangging tumakbo ng araw ng linggo. Sapagkat sa kanyang conviction, ito po yung pasalamat sa Diyos. Tumanggi po siya. Sabi ng coach niya, kapag tumanggi ka, matatalo ka. Hindi ka pwedeng tumanggi. Sabi ka ng Eric Leiden, hindi po. Ako po ay tatanggi. Kailangan kong sumamba ngayong araw na ito. Coach, kung maaari, magpalit kami ni George Armstrong. Si George Armstrong ay na-train 100-meter dash. Si Eric Leiden ay na-train 100-meter dash. Ang sabi ka ng kanyang coach, hindi pwede. Sapagkat ikaw ay train 100-meter dash, hindi mo kayang masustain ng 400-meter. Ang sabi nga na hindi rin pwede si Armstrong, sapagkat si Armstrong ay na-train 400-meter dash. Pero sabi nga ni Eric Leiden, kung hindi niyo po gagawin yun, hindi po ako tatakbo. Kinausap po ng coach yung committee at tumayag po ito. At sa laking mangha ng mga tao at ng coach, si George Armstrong ay nanalo. Si Eric Leiden ay nanalo sa kakaibang lakas at kakaibang tuling. At nag-uwi po siya ng gold medal sa kanilang bansa. Nais ng Diyos na sa panahon ng pagsamba, ikaw ay presente. I will lift up the cup of salvation, sapagkat sa panahon ng pagsamba, ikaw ay nagtataas ng kabutihan ng Diyos, ng pasalamat sa Diyos, na kung saan ay tinataas mo ang pagliligtas ni Jesus sa iyong buhay. Sa amang dako ng pagsamba, anumang dako, anumang tema ng pagsamba, ang itinataas mo ay ang kabutihan ng Diyos sa atin. At sabi pa sa mga talata ng 116 ng awit, I will lift up the cup of salvation and I will fulfill my vows unto the Lord, sa kalikunan ng maraming mga tao. Ang sabi ni David, ako'y magse-celebrate sa kapurihan ng Diyos. Ako ay tutupad sa aking panata sa kapurihan ng Diyos. Ano man ang ating mga panata sa paglilingkod sa Panginoon, ay ipinapaalala sa atin ngayong araw na ito, araw ng pag-ibig sa Diyos, na ating tupdin ang ating panata sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Ating pong church ay nag-design ng pag-train sa pamumuno po ng kapatid na Faith o Brian, ng pag-train sa mga ministeryo na kung saan ay ibig mong doon ka maglingkod at mag-alay ng papuri sa Panginoon. Patuloy po ang imbitasyon ng kapatid natin ito upang kayo po ay pumasok at maging aktibo sa mga ministeryo na inyo pong sinalihan. At patuloy po ang pagdidisenyo ng pag-train at pag-orient upang tayo po ay ma-activate sa iba't ibang ministeryo. Ano po ang panawagan pa ng mga nakasulatan? Ang sabi ng sa Roma chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos, sa atin ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalulugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Haing buhay, banal. Ito po'y panawagan ng paglilingkod. Ang sabi po ng awitin, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas? Sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay mo't lakas. Kailan ba, kung wala ng pagkakataon